Kumusta kayo lahat mga kababayan? Mga kapwa-tao, kamag-anak man o hindi. Para sa ating lahat ang ating pag-uusapan. Ayun, tapos na tayo sa pag-celebrate ng Kapaskuhan. Pero hanggang hanggang 3 Kings pa yan. Pero siyempre, ang aking mga video, advance, hindi ako magpapahuli. Ngayon, ang video natin ay ano naman ang ating pangarap sa bagong taon o mga New Year's resolution. Kanya-kanyang kanya-kanyang pagandahan ng pangako. Kaysa ganito, bagong taon, di na ako magbibisyo. Ang daming mga pangako yan. Pero mahirap po ito pa rin. Mga kaibigan, sa akin po kaya maniniwala. Ako tumanda na, kuminsan maraming pangako na hindi natutupad. Ano ba talaga ang pangako? Iba-iba eh. Ako simple lang. Bigyan ng kalakasan ng buong pamilya at sang katauhan, lahat ng kapwa-tao at pagpalain. Ganun po dapat. Hindi pwedeng makasarili tayo. Yan po pupunta na tayo sa mahabang usapan. Bakit ko nabanggit yung makasarili? Ayon po yung mga New Year's resolution na hindi natutupad. Kung minsan ay mga pangako ay napapako. Iba-iba yan. Ako, ang aking channel kasi gusto ko kapulutan ng aral. Lalo na ngayon, crisis. Ano pa? Yan talaga unang crisis. Tapos, mag-ingat po tayo sa mga pangako. Kasi, mag-i-eleksyon. Hindi naman natin bawal banggitin yung eleksyon. Bakit? Botante tayo. Karapatan natin na alamin kung sino yung mga nangangako. Didiretsuhin ko na ba? Mag-eleksyon eh. Kaya mga vlogger, huwag kayong matakot na mag-uusap sa eleksyon. Huwag lang kayong manira. Yung iba kasi dyan kung manira harap-harapan. Huwag naman ganun. Alam niyo, may kasuhan po tayo niyan, mga panirampore. Ito po, totoo po ito mga kaibigan. Maraming salamat po sa mga ayuda. Bet ko pumunta na naman kaagad tayo sa ayuda. Ayon po kasi ang nangyari sa ating bansa, crisis. Kaya po, napakagandang puhunan ng mga gustong mamuno sa bansa. Napakagandang puhunan yung ayuda. Pero dapat po walang palakasan sa ayuda. Dapat po huwag nyo na ninyong papilahin. Kayo po, may mga tauhan kayo dyan, papuntahin nyo sa mga liblib na lugar, mga mahirap. Di ba? Alam niyo, palibhasa ako'y nanonood ng mga video ng mga kapwa kong mga vlogger. Ako, sinasabi ko ng vlogger pero baguhan pa lang ako mga kaibigan. Marami pong kaya pong gusto maglingkod sa bansa, manonood po kayo ng mga tinutulungan ng mga vlogger doon sa mga liblib. Kanina lang mayroon akong nakita na talagang butas-butas ang bahay. Delikado nga yung bata baka mahulog. Bulok na kawayan. Tapos ang nag-vlog, putol naman yung kanyang kamay. Alam niyo mga kaibigan, ang mga social media, yung totoo wag yung mga scammer. Ayaw ko yung mga minsan diyan sa pagbablog mga kaibigan, wag kayong maniniwala doon sa nagbablog ng mga bandil-bandil na pera. Sabihin bukas may grasyang darating sa iyo. Mga scammer po yan. Huwag kayong maniniwala doon. Ang tunay po na vlogger na nagmamalasakit sa kapwa, yung pumupunta doon sa mga liblib na lugar na tumutulong.
karamihan naman, di ba? Karamihan naman yan na mga big time na vlogger at tumutulong po yan. Huwag lang yung ano ha, aalukin kayo na nakabandel-bandel sa sakong pera. Yan po yung mga scammer. Ha? Madali lang kasi gumawa ng video eh. Sa mga AI. Tapos kung minsan dinadamay pa yung Panginoon. Huwag po yung gamitin na, kung talaga kayong vlogger, magpakatotoo kayo. Huwag kayong gumamit kung ano-ano mga paraan na para kayo mag-viral. Ayan, sige. Ano na ba ang ano? Ano? Teka lang. Hindi naman siguro tayo mag-copyright nito. Salagnat, biogesic for kids. Bubusagan, inumaga. Hindi na siguro tayo mag-copyright niyan. Commercial limita yan. Ayan mga kaibigan ha. Ingatan po natin yung mga pangako natin sa bagong taon. Para hindi po tayo mahusgahan. Saka kung ang mga tao hindi man tayo husgahan, ang Panginoon magagalit sa atin kung mangangako tayo na hindi naman natutupad. Ang akin, nasabi ko na ba? Bukod sa kalusugan na kahilingan ko, mga pagpapayo. Alam niyo naman, akin channel, laging pagpapayo. Dito na naman tayo, mainis na naman kayo. Ang pangarap ko sa bagong taon, at hindi lang sa bagong taon, lagi niyo yung tatandaan, ang gusto ko, araw-araw. Ha? Kasi ang mga pangako, araw-araw, dapat, hindi bagong taon, yung mga New Year sa resolution. Halimbawa, yung pagsisikap. Lagi niyo nakikita, nagla-live ako, nagsisikap. Kasi po, makakakuha kayo ng inspirasyon sa akin channel. Ako po ay naging taong grasa. Pero dahil sa pagdarasal at pagsisikap, nakabangon, nakapagpaaral ng mga anak. Wala akong pera. Ano lang ginawa ko? Panalangin at diskarte, sipag. Oo. Tinitraining ko ang aking mga anak sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Kasi ang trabaho ko kasi mga kaibigan, dito lang ako sa bahay. Kaya po, pagsikapan po ninyo mga guys, sana kayo mga factory worker, ito usapang usapang mga trabaho. Dapat ang inyong mga anak ay lalong-lalo na ang inyong asawa, kung minsan nakipag-marites lang doon sa mga kapitbahay, dapat po mayroon libangan sa bahay. Halimbawa, na factory worker ka, mag-uwi ka ng, halimbawa, kung ano man ang nagawa doon sa pabrika, magpaalam ka sa boss mo. Kung halimbawa, may mga isusulot ng mano-mano, maraming gano'n pagawaan. Magdala po kayo sa bahay at lilibangan po doon ang iyong pamilya. Yung mga maliit nag-aaral pa, hindi. Kasi alam niyo ang aking mga anak, mag-umpisa na nga mag-high school. Elementary pa nga lang tinuturuan ko na magupit. Kasi tahian ng aking anak buhay. Kaya po, walang laro. Unang-una, ligtas sa barkada ang iyong mga anak. Pag ganun ginagawa mo, may gawain sa bahay. At kailangan, huwag naman atawin mo ng malaking panghataw. Kailangan may disiplina. Kasi hindi rin yan susunod Pero alam niyo mga kaibigan, ang pagdisiplina sa isang tao o bata, gamot yan para maging masipag at hindi siya lumaki sa layaw, kumbaga magluluko. Pero di po pwede na tawin po natin ng malaki. Yung tama lang, kung maliit pa, walis ting-ting. Pero pag nakita niya na madisiplina ang kanyang magulang, ang bata, lalaki din niya na matuwid. Yan po ang sikreto ko. Akin, ay kayo, bahala na kayo. Sige, malapit na itong oras. Mga teknik lang yan mga kaibigan, kung paano kayo matupad yung mga pangako. Kasi kung ikaw lang tatay o ikaw lang nanay, ang galing ng mga New Year sa resolution ninyo. Magtipid ako, hindi ako masyado magbibili, hindi ako masyado magluho. Anong panluho mo kung wala ka naman income? Ang anak mo 5 o 6, wala,
Di kaya kung saan-saan gumagala, araw-araw. Paano kailangan kasi magtulungan ang buong pamilya. Ha? Kaysa igala-gala ninyo mga anak, tumulong kayo sa inyong mga nanay at tatay. Ha? Ganun po ako. Nung ako'y bata, akong panganay, ako nga nag-alaga sa aking mga kapatid. Yan po yung mga magagandang pangako. At tiyak, aasinso ka paglaki mo mga bata. Kombinasyon yan nanay, magulang at saka mga anak. Kung magdisiplina ako sa aking mga anak, para sa kanila. Ang mga anak naman na sumusunod sa disiplina, sa mabuti, para din sa kanila. Dubli, mga bata, dubli ang inyong matatanggap na biyaya. Kasi ang mga magulang kasi lilipas yan. Hindi naman habang buhay na nandyan yan ibig sabihin, pagtanda ng mga magulang at ang mga anak ay matatag na sa paghanap buhay, masisipag. At lalo na kung nakapag-aral, magaganda ang trabaho, malaking sweldo. Ayun, sige, wala na tayong oras mga kaibigan. Kung hindi man makapag-aral, yung mga magsasaka po ang importante. Magtanim po tayo para may anihan at may kakainin. Huwag tayong umasa sa mga imported. At ito pa ang isa. Dapat kung magsasaka ka, hindi ka bibili ng pagkain. Ikaw ang magbibenta para yayaman ang ating bansa, ang ating lahi. May mamanahin ang sunod na henerasyon. Ayan po, maraming salamat. Ingat po tayo palagi.